Pinagkaiba ng short-term healthcare at long-term healthcare. So sa short-term healthcare, traditional HMO, renewal is not guaranteed if with the high claims. So kapag ikaw ay sakitin na sa inyong kumpanya, ano po, baka hindi ka na i-renew kasi nagiging liabilities ka na. Ano po, dito naman sa long-term healthcare ay renewal is guaranteed. Hanggat meron kang healthcare fund, meron ka pa ring magagamit. Kahit hindi ka naman magkasakit, meron ka pa ring healthcare fund na magagamit. Kasi ito ay lumalago yung ating savings dito sa long-term healthcare. Sa Kaiser Long-Term Healthcare 3-in-1. Ano po? Number 2 sa short-term healthcare, yearly increases of premium until age 60. Habang tayo ay nagkakaedad, tumataas yung premium, yung annual premium na binabayaran sa HMO. Kaya nagmamahal siya at minsan ang hirap na rin kumuha, lalo na pag may edad ka na. Sa short-term healthcare po, traditional. Sa long-term healthcare, 3-in-1 saving plan, fixed premium for 7 years. 7 years ka lang mag-iipon, then wala ka nang babayaran. So, ang pinaka-lowest plan dyan is 2,647 o 88 per day for 7 years. Ano po? Tapos, number 3, generally, no insurance coverage. Some provide insurance but very low coverage. So, sa HMO, short-term healthcare, ay wala pong life insurance, kalimitan. So kapag nawala ka sa mundong ito, walang makukuhang pamilya mo na income o instant money. Pero sa long-term healthcare, meron insurance coverage. So may term life, kung natural death ang ikinamatay, may makukuha ang pamilya mo, depende sa plan. Accidental death and dismemberment. So kapag aksidente ang ikinamatay, malilipat sa beneficiary ang plan at may makiklaim na accident death benefit. Tapos mawi-waive na yung plan, antayin na lang ang maturity ng primary beneficiary. At kung halimbawa naman na totally disability dahil na aksidente pero hindi namatay, waiver of installment na po siya. Ano po, mababayaran na po yung Kaiser plan niya. Yun ang maganda sa long-term healthcare. Ano po? Number 4, no accumulation of unused health fund. So sa short-term healthcare, hindi nag-accumulate. So wala po siyang investment. Pero sa long-term healthcare, kahit hindi mo na gamit ang iyong healthcare fund, lumalago po siya at may interest. So number 5, no return of premiums for non-utilization. Sa long-term healthcare naman, with return of premiums up to 85% of the contract price for the non-utilization during the paying period. Ano po? Sa short-term healthcare, wala pong money back. No, kahit magamit mo o hindi, walang money back. So dito naman sa long-term healthcare, sa Kaiser 3-in-1, yung hospitalization benefit limit mo halimbawa na 50,000 taon-taon sa loob ng 7 taon, kapag hindi mo na gagamit yon, hindi ka naman nagkakasakit, yung inipon mo ng 7 years o yung binayad mo ng 7 years ay ibabalik sa iyo ni Kaiser. Ano po? Ng 85% upon maturity. Okay po. And number 6 covers only up to age 60. Doon po yun sa short-term healthcare. Ano po? Hanggang 60 years old lang. Pero sa Kaiser Long-Term Healthcare 3-in-1, beyond age 60, hanggat may healthcare fund ka, meron ka pa ring covered ka pa rin hanggang 65 years old, 75, 80 or 90. So protected ka for life. Ano po? Or number 7, pre-existing illness is not covered during the first year. Doon po yun sa HMO short-term healthcare. And lifetime permanent exclusion may be issued on the second year onwards. So sa Kaiser long-term healthcare naman, pre-existing is not covered during accumulation period. No exclusion after 7 year of coverage. Ano po?
So maganda dito, habang may short-term healthcare ka, pinag-iipunan mo ang long-term healthcare para hindi mo magamit o magalaw yung long-term healthcare mo. Kasi ang Kaiser long-term healthcare nakadesign yan para sa ating retirement years. Kasi hanggang 60 years old lang yung HMO sa kumpanya na binibigay. Paano kung hindi ka na magtaga sa kumpanya at hindi mo na kaya magtrabaho? So wala ka ng HMO short-term healthcare. So paano yung pagtanda? Anong gagamitin mong HMO? So diyan papasok si Kaiser long-term healthcare. Ano po? Siyempre, pagdating ng katandaan, doon naglalabas yung mga pre-existing illnesses natin. So, yun po. And number 8, not flexible, non-transferable benefit design. Yun sa HMO, short-term healthcare, hindi po siya transferable. Kapag ikaw ay nawala, hindi maipapasa sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo yung HMO, short-term healthcare. Pero dito sa Kaiser long-term healthcare, flexible, transferable, upgradable, and maybe redated benefit design. So, transferable po siya. Ano po? Tapos, number 9, reinstatement is limited only within 30 days of lapse policy. So, hanggang 30 days lang na kailangan may reinstatement natin yung ating plan. Kasi kung hindi, malalaps siya. Kumbaga, pag hindi natin nahuhulugan yung ating Kaiser, ano po, hindi natin nababayaran. Pero sa Kaiser Long-Term Healthcare, ano po, 3-in-1 saving plan, reinstatement within 2 years. Ano po, so marami pa tayong panahon o paraan para magawan siya na hindi siya malaps. So makakapaghanap pa tayo ng trabaho, halimbawa nawala ng trabaho. So 2 years pa bago malaps. So kailangan natin yung may reinstatement within 2 years. And then number 10, continuous yearly payment terms. So habang nabubuhay ka sa short-term healthcare, no, habang nabubuhay ka, maghuhulog ka para sa short-term healthcare. Paano kung hindi mo na kaya magtrabaho? Ano po? Paano kung nag-retire ka na, hindi wala ka ng panghulog sa short-term healthcare mo. Kaya habang ikaw ay may trabaho pa bilang empleyado, OFW, pinag-iipunan mo na si long-term healthcare kasi 7 years lang siyang pag-iipunan. May lifetime healthcare ka na, insurance at investment, transferable pa. So, yun, sa long-term healthcare, 7 years or spot cash payment option. Ano po? So, dapat dalawa ang iyong HMO, short-term healthcare, para sa ngayon na gagamitin natin at long-term healthcare para sa pagtanda natin. So, yung Kaiser long-term healthcare, 3-in-1, 7 years mo lang siya pag-iipunan. Short-term healthcare, HMO, lifetime mong babayaran. Hindi pa transferable. Ano po, wala pang investment. Kaya sa Kaiser, meron siyang 3 product. Short-term healthcare, so hanggang 60 years old lang siya na-cover. Tapos ang mahal pa ng premium, tumataas habang nagkakaedad. Sa Kaiser long-term healthcare 3-in-1, 7 years mo lang pag-iipunan. Tapos transferable. Tapos 60 years old beyond, covered ka o protected ka lifetime, di ba? As long as may healthcare plan ka. Tapos yung pangatlo, yung bago is National Healthcare Shield for government employees na 7,000 annual premium pero covered ka hanggang 65 years old naman. Per illness, 75,000 per illness. Kung ikaw ay nagkakasakit, at nako-confine, halimbawa, hika, so meron kang 75,000 maximum benefit limit na magagamit. Tapos, within next month, inatake ka sa puso, meron kang 75,000 maximum benefit limit ulit na magagamit. Or diabetes, meron kang 75,000 maximum benefit limit na magagamit. Ano po? Ayun po ay National Healthcare Shield. Ano po, para sa government employees. Ano po, 7,000 annual premium. So ayun po yung product ni Kaiser. Long-term healthcare, long-term healthcare, short-term healthcare at National Healthcare Shield. So mag-message lang po kayo para sa Kaiser kung interested po kayo. Salamat po. Follow me for more.